So yun po mga kalingap, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po makakapanayin po natin si ate. Anong pangalan mo tayo? Loretta Malatin po. Si ate Loretta. Ate, kung sakasakali tayo, ano kayo magandang gulay na itanim dito sa lugar po ninyo? Lahat ng gulay magaganda dito sa lugar namin kasi po ako naka-testing ako ng maggulay ako, labuyo at saka kamatis, yan, mga ampalaya, sitaw, lahat Lahat ng mga gulay. ng gulay ay mabubuhay dito sa lugar namin. Kasi malamig yung Kasi klima. malamig ang klima dito. Saka ito naman ngayon, ang project ng mga tao dito is itong lakatan. Tapos saba. Ay, Saka yan. Kasi dito po, hindi mo na kinakailangan yung abono. Kasi matataba ang lupa eh. Matataba ang lupa dito. Kaya ang problema lang kasi dito is ang daan. Nakita mo man talaga, sir. Ang daan lang talaga ang ano natin dito. Kasi ako noon, ang experience ko, kasi ang kamatis ko noon is volume ang kamatis ko. Naka-harvest ako ng 100 crates. Galing ng area ko. Kasi ang makapasok lang doon is kabayo eh. Ayun lang po pwedeng... Ayun lang ang makapasok papunta dito sa Purok. Kaya yun na ako, gina-stop ko yun kasi walang masyadong daan na maayos na daan. Hindi tulad ngayon na may na pwede na ang motor makapunta. Tapos dito na open naman ang mga malapit sa daan ng mga area. Dito parang okay na dito. Sana kung ang gusto lang namin mangyari is dapat yung sa agri po, sa mga farmers na gusto namin tulungan yung aming katribo dito sa Purok at Bag po. Yun lang. So kahit anong gulay pala. Kahit anong gulay po dito. Kahit na backyard na po. Oo, yun. Tama. Kahit sa bakuran, magtanim tayo dyan. Ang magaganda po dito, Sir Nestor, kasi yung upland, kayon ang lupa dito talaga. Walang abono-abono yung upland ng mga dinorado, yung mga soy, yun yung mga maaamoy na mga pagkain dito. Dito, maskin kamuting kahoy, mabuhay ang mga dito, kamuti. Kaya lang, hindi tulad noon na marami kang kuhaan. Ngayon, kung hindi ka magbili, hindi talaga magbigay ang mga ibang farmers kung wala kang kapital. Yun lang nga po. So, pinakamaganda sa lahat para sa ito, anong pinakamaganda sa lahat na itanim? Yung pinaka-the best para sa'yo? Sa lahat, di ba ito, lahat kayo dito nagtatanim. Ano yung pinaka-highest point na tanim nyo dito? Pinakamagandang tanim? Ang pinakamagandang tanim dito is dalawa po. Ano po? Labuyo at saka kamatis. Ayun po ang ano? Ayun po. Yung tapos ang iba, kay may sitaw naman sila dito. Ang sa akin lang po is dalawa lang po. Kamatis at saka labuyo po. Kasi po yung kamatis, every time pwede kang magpitas hanggang namumunga siya. Tatlong araw lang po, pwede ka na mag-deliver ng kamatis. Yung sili naman, paano naman yung sili? Ang sili naman is, ganyan din, kung mamumunga na siya, talagang pare-pareho lang po sila ng kamatis. Tatlong araw nag-harvest na naman yan siya. Kasi kung maliit lang din ang itanim mo, maliit lang din ang hina-harvest mo. Dapat sana pag magtanim ka ng ganyan ng mga produkto is dapat marami din ang itatanim mo. Mga ilang puno kaya? Ang sa akin noon, naka-experience ako kasi mahal yun noon. Gina-stop ko din kasi malayo din yung farm ko. Yung labuyo ko noon is kung minsan nakakilo ako ng tag 100 kilo. Yung labuyo. Tapos ang bilin yun sa akin noon kay may kapital pa man ako, mga sa 300. Kung halimbawa 300 ang per kilo. Halimbawa kaya magsama-sama kayong magtanim.
Ngayon nga, may association nga kami dito noon. Oo. May association kami yung... Para pangkalahatan, pag nagkaani, hati-hati din kayo. Oo, yan talaga. Ang gusto ko sana, yung dito sa magulang ko, yung malapit dito, kita mo yung may bahay dyan o sa likod. Oo. Yan ang gusto ko sanang anuhin na kay magbayanihan system pag may bayanihan system. Pag may similya kami dapat diyan kasi malapit lang po. Magkano kayo kung sakasakali yung mga pananim na ganun yung bibilhin? Kung kasi tinanong ko yun noon yung labuyo is kasi kung ano yung binili mo is ewan ko mga 2,000 yata yung lata niya. Sa lata marami kasi, na yun. Marami na yun. Marami na yung isang lata. Mga ilang puno kayo nasilit Mga 2,000 or hindi ko alam. Basta pagkakaalam ko noon kasi ako nakatanim ako noon ng 2,000 kapuno kasi noon. Kasi malawak naman yung taniman yun natin. Oo, malawak yun kasi yung patag talaga yun. Dito po mga kalingap, kung nakikita po natin yung bahay nila ganito, pero yung lupa po nila dito napakalaki. Kasi yung mga lupa po nila dito, galing pa po ito sa mga kanununuhan nila. Kaya po nang sabi po dati nga ni tatay, yung benta daw nila ng lupa nila dito, 100,000 pesos sa isang hektarya. Kaya po kamura lupa po nila rito. Kaya nagulat nga rin po ako dati yung sinabi ni tatay, totoo ba yun? Totoo yun. Totoo yun. Ako gani, may area ako, sana i-dispose ko sana. Hindi mo sa pangla. Oo, i-dispose ko sana yun kasi kung ikaw talaga ang maglimpyo na ipabili 100 pero kung malinis na yan siya, ikaw na lang ang magtanim mga 150 or 140 ganun. Malinis na lahat malinis na talaga lahat yan. Isang hektarya yun? Sa isang hektarya. Pambihira o. Oo. Barato lang dito kasi ancestral ito eh. Ancestral land. Kay ng mga ninuno kasi. Oo. Malay mo may magtulong sa atin. Hi mga Mali po natin. Hindi po natin kumbaga mali natin, hindi po ba? Oo. Hindi. Ikaw, pwede ka maghingi sa amin dito. Hindi naman po natin. Pagtulungan mo lang kami kung anong dapat natin gawin. Para kasi pangkalahatan. Gusto ko kasi pangkalahatan. In general talaga. In general natin. Oo. Kasi kung may magbigay na sa atin ng similya, mag-meeting tayo, andyan ka. Oo. Tulungan mo ako mag-explain kung anong dapat natin gawin. Kasi maraming lupa dito. Kaya lang wala tayong kapital na pangpuhunan. Kaya kasi dito ako tinitingnan ko kasi farmers kami galing ng pagkabata namin. Mag-harvest kay kung palagi kami magmais, yun na nga mag-English ka ng short pagdating ng panahon. Kasi wala kang kapital, wala kang pambili ng abono, wala kang pambili ng mga pamatay ng sagbot. Ayun, lahat inutang mo kasi wala kang kapital eh. Yung kapitalista kasi, yun ang mabubuhay. Ikaw, naga-English ka na pagdating ng balanse mo, nag-English ka na ng short. Kasi, wala nang magbalik sa iyo. May kape dito ha. Dito yun. Dito daw ito. Bakit mo, ibalik mo yan. Ibili mo ng tinapay. Dito yan. Sa inyo yan. Kulay mo. Kulay mo. Dosa nga. Ayun. So, sa atin, sana may makapanood po nito at may magbigay po sa atin ng biyaya para makabili po tayo ng mga binhi. Ano po? Opo. Yan ang gusto ko, Sir Nestor, kasi yan ang ginapray ko sa Lord na dapat may magtulong sa amin dito kasi po malawak ang mga lupain kasi ng mga pamilya dito is 500 hectares ito talaga yung sa Nanon. 500 hectares kaya lang wala kaming kapital talaga. Kaya kung may kapital lang kami dito. Pwede rin siguro patay dito ng kubo-kubo ko no, te. Oo, pwede. Bigyan kita ng luti. Bibigyan na tayo ng luti dito mga kalingap. Meron talaga. Meron. Ang daming gusto namin, maraming taga malayo sa amin kasi kung ano ang hindi namin alam is matuturo sa amin. Ayun.
Kaya kung puro kang tribo nasa lugar mo, Oo. wala kang ma-experience kung ano ang dapat mong gawin, di ba? Sana nga may makapanood po nito at may magpaabot sa atin ng biyaya, pambili po ng mga seedlings or mga seeds na pwedeng itanim, gaya ng siling labuyo. Ano ba yung kamatis na ano ba yun? Buto ba yun o paano ba yung... Buto talaga. Buto talaga. buto talaga. Oo, kasi sa lata yan eh. Kaya maganda kung F1 talaga ang itanim mo kasi makita mo malalaking ano. May mga kamatis man good kasi parang dalawang klase ang kamatis. May yung matigas ang ano niya, Yung makapal ang balat. yung makapal ang balat. Meron din na hindi makapal. Ano? Ay! Gasolina ka muna. Baka mabitin tayo dyan. Doon lang ako magkasulina sa baba. Gasolina na lang yun. Kalibyo. Hanggarin. Ari po di. Lungon. Kaya na isang daan. Kasyahin mo na lang yan. Pagka Ang dito... kilipawag na niya, yan lang bang gasolina di sa babae. Ay, oo. Sige po mga kalinga pa, yun pala yung dalawang pangunahin na gulay na pwedeng itanim po dito sa kanilang lugar. At saka kung sakali po na magkaroon po tayo ng ganong klaseng binhi, at babalik po ulit tayo dito at pagmitingan po namin lahat. Kasi ang gusto ko po sana mangyari kung sakali man na magkaroon ng ganon, ay magkakaroon po ng bayanihan para lahat po sila makakinabang doon sa itatanim. Yan po. Para lahat ng biyaya para po sa kanilang lahat. Sige po, salamat. Thank you. Sige po mga kalingap at patuloy po natin suportahan ang ama ng kalingap, si Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at ang buong team kalingap, suportahan po natin. At syempre po ang inyong abang lingkod, Kalingap Tora. Bye-bye. Ingat po tayo lagi and God bless. Bye-bye po.